So, sa gabing ito mga kapatid, no, as I said, sasagutin natin ang maling ibinigay na sagot ni Eliseo Soriano sa isang Katoliko na nagtanong sa kanya tungkol sa Eucharistia na ginagawa ng simbahang Iglesia Katolika, kung ito ba ay biblical o hindi. At siyempre wala naman tayo makukuhang matinong sagot sa mga taong um, labag or against sa kakaturuan ng simbahan. So, ano pang ini-expect natin? So sabi niya, mali, no? At nagbigay siya ng explanation sa isang Katoliko. Kaya nga, bilang isang Katoliko, wag po kayong magtanong mga kapatid sa mga tao na kalaban ng Katoliko. Dahil ang ibibigay ibibigay nila na sagot sa inyo ay siyempre yung makakasira ng pananampalataya mo. Okay? Kaya ingat po tayo sa pagtanong ng mga katanungang Katoliko na ilaban sa atin. Na? So pakinggan natin maya-mayang konti ang isang Katolikong nagpakilala na Katoliko. Nagtanong siya kay Brother Eli, mga kapatid, no? Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo mga kapatid ng atin pong mamunting programa. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalantad. Back sauce simbahan. Alright mga kapatid, no? Sa mga bago pa sa programang ito, ako po si Brother John Ray, no? Isa po at kasamahan ng punto por punto na platform. At ito po yung atin pong channel, kaabag po sa simbahan, no? Kung sakaling makadaan man po ito sa sa wall nyo, please consider to subscribe my channel mga kapatid, Kaabag Simbahan, at paki-like nyo na rin kung gusto nyo yung ginagawa natin na content. At syempre, pa-share nyo na rin po para marami pa pong nakaalam sa atin pong ginagawa na pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan, at syempre sa pagsagot na rin sa mga maling paratang ng atin pong mga kapatirang protestante laban po sa katuruan ng simbahan. At syempre, paano na rin po pa-notify, no? Pa-click niyo po yung notification bell para palagian po kayong ma-update every time po na tayo ay i-ere dito sa YouTube o sa Facebook minsan. At ma-update kayo palagi sa mga i-upload natin na mga video mga kapatid. So marami pong salamat sa pagtangkilik sa programang Kaabag sa Simbahan. So again mga kapatid, no, pakinggan natin ang isang Katoliko na nagtanong kay Eliseo Soriano. Kaya ang ibinigay na sagot sa kanya ay puro mali at hindi ayon sa Biblia at labag pa sa katuruan ng simbahan. So pakinggan natin muna ang tanong at sagot ni Eliseo Soriano mga kapatid. Ayun ho bang ginaganap na pagmimisa ng mga Katoliko? Paghahati-hati sa pamamagitan ng dugo at katawan ni Kristo sa inyong tinapay at alak. Ayun ho ba'y naayon sa Ebanghelyo ni Kristo?
So ulitin lang natin, no? Malinaw yung sagot niya, ay yung tanong niya kay Eliseo Soriano, yun daw bang gawain ng mga Katoliko na paghahati-hati ng tinapay at yung dugo daw, no? Na ginagawa sa misa, yun daw ba ay naayon at nakabatay sa Biblia? Tandaan natin na, nagtanong isang Katoliko, bakit pumunta pa siya doon kay Eliseo Soriano para itanong ang bagay na iyan? Mayroon naman silang pari. Bakit hindi pa sa parokya nila? Sa kanilang parish priest doon kung meron man. Hindi ba? Bakit kay Eliseo Soriano pa? So yan po ang delikado sa isang Katoliko. Kapag nagtatanong siya tungkol sa kanyang pananampalataya doon sa hindi kapananampalataya niya, talagang lilinlangin ka ng mga taong iyan kasi hindi mo naman yung kapananampalataya. Kaya advice ko sa lahat ng mga Katoliko, iwasan ang magtanong, lalong-lalo na tungkol sa iyong pananampalataya at doon mo itinanong sa mga taong hindi mo naman kapananampalataya. Lilinlangin lang po kayo niyan mga kapatid. Kaya wag niyo po sanang gawin na yan, no? Kung meron kayong mga nais malaman about sa ating doktrina, mayroon na pong punto por punto. Andyan na po ang punto por punto team para magbigay po sa inyo ng tamang information. O kahit dito po sa Kaabag Simbahan, pag meron po kayong katanungan, ay comment nyo po dyan at pag nakita natin, ay bibigyan po natin ng pansin yan mga kapatid. Ngayon, pakinggan natin kung paano dinistort ni Eliseo Soriano sa pamamagitan ng kanyang pagsagot sa tanong ng isang Katoliko about Eucharistic celebration. Kung ito daw ba ay naaayon sa banal na kasulatan o hindi. So pakinggan natin si Eliseo Soriano. Kung tignan mo sa general outlook, akala mo ayon sa Ebanghelyo. But if you are going to So kung titingnan daw natin sa general outlook, akala daw is ayon sa Ebanghelyo. So kung sa pangkalahatan, ayon sa Ebanghelyo daw. Pero may pero. Ano yung pero niya? Pakinggan natin. deeply examine it, hindi ayon eh. To deeply examine it daw, hindi daw ayon. No? So, para sa kanya, kung titingnan mo lang ng walang pagsusuri, parang biblical kasi may pari na gumagawa. Pero kung titingnan natin ng malaliman pa, hindi daw ayon sa Biblia. So ano ang batayan ni Eliseo Soriano para sabihin na yung Eucharistic celebration na ginagawa ng Iglesia Katolika is not biblical? So pakinggan natin. Tama, bakit? Huwag kayong magagalit. Katoliko nagtatanong, sasagutin ko siya as a Catholic. Pakinggan nyo sa Bibliang Katoliko. Yung Mateo 27. Pakibasa. Talinuhan mo kapatid ha. Talinuhan mo ang pakikinig. Sa paghapon, dumampot siya Ngayon, samantalang kumakain sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Pinasbasan niya, hinati, at ibinigay sa mga alagad na ang wika, kunin ninyo at kanin. Ito ang aking katawan. Tuloy. At pagkakuha ng kalis, ay nagpasalamat siya at ibinigay ito sa kanila na sinasabi, uminom kayong lahat diyan. Maliwanag yun, ano? Kumuha siya ng tinapay, binigay niya. Kumain kayo. Ito aking katawan. Kumuha siya ng kalis, yung cup. Binigay sa kanila, uminom kayo lahat diyan. Tanong, uminom ba si Jesus? Uminom. Asa? Kita nyo? No? Binasa yung Ebanghelyo. Pero ano ang tanong ni Eliseo Soriano? Tanong, uminom ba si Jesus? Sagot naman ng isang Katoliko na walang alam, uminom. Dinahuli siya ni Soriano agad. No? Sa unang ano pa lang ni Soriano, naglagay na siya nag-establish na siya ng doubt sa isang Katoliko. Kasi
Hindi naman uminom si Kristo doon eh. Bakit sinabi mong uminom? Nasaan? Sabi ni Soriano. So dahil walang mabasa na uminom, so magda-doubt na ngayon yung Katoliko. So napaka-simple tactic niyan pero napaka-effective para sa isang Katoliko na walang alam. Okay? Di ba? Parang hinuli niya sa bibig ng Katoliko ba? Binasahan. Tapos yung tanong niya, uminom ba si Jesus? So isang napaka-fallacious question yan mga kapatid. No? So pagpatuloy natin. Ulitin natin ang basa. Teka. Ngayon, samantalang kumakain sila, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Kumakain sila eh. Naghahapunan sila. Natural, kumakain sila lahat. Pati si Jesus kumakain. Pero nung dumating na yung isang aral, isang tiempo na magtuturo siya ng aral, this is a part of the supper. Tandaan nyo kumakain sila, pero pagdating ng isang certain point na magtuturo si Kristo ng aral. Tandaan nyo yan, si Kristo magtuturo ng aral. Pero ang sagot niya kaganina sa tanong kung aral ba ng Biblia ang Eucharistic, sabi niya hindi. It's contradiction, di ba? Kasi ang tanong sa kanya kung biblical ba yung ginagawa ng simbahan. At alam niya kung saan kinukuha ng simbahan yung talata. Mateo 26:26 hanggang 27, hanggang 28. Pero ang sabi ni Soriano, hindi biblical yan. Kung titingnan mo lang parang biblical, pero hindi. Pero sinabi niya ngayon, nung naghahaponan sila, mayroong isang moment of time na si Panginoong Jesucristo ay nagturo ng aral. Ibig sabihin, alam niya na ang Eucharistic celebration ay aral yon galing kay Kristo. Pero dahil hindi nga siya Katoliko, minamali niya ang turo ng simbahan. Pero sa kanya mismo nagsabi, o sa kanyang bibig mismo, nagmula na nagturo si Kristo. At anong turo yun? Eucharistic celebration. Di ba mga kapatid? Inuhuli niya ang isang Katolikong walang alam, pero nahuli naman siya ngayon ng isang Katolikong may alam. Pagpatuloy natin. Ordinarily, supper, kumakain sila. Pero merong part na, kumbaga, elevated. Isang bahaging natatangi doon sa hapunan. Mayroong isang bagay doon sa hapunan nila na elevated. Kung sa baga, importante yung na yun, yung isang bahagi na yun dahil turo yun ni Kristo. At anong segment yun? Or anong point of time yun? Yung pinaka-importante dahil magtuturo si Kristo. Eucharistic celebration. Di ba? Bakit sinabi niya wala sa Biblia pero siya nang sumagot? Hindi naman tinanong sa kanya ng Katoliko na saan mababasa ito. Di ba? Bakit na-cite ni Eliseo Soriano ngayon ang counter-reference niya sa katuruan ng simbahan about Eucharistic celebration? Ibig sabihin, alam ni Eliseo Soriano na yung Eucharistic celebration is biblical. Nakuha niyo mga kapatid? So, pandaraya talaga ang alam ni Soriano. No? So, masagot siya to establish doubt sa pananampalatayang Katoliko. Para ang isang Katoliko mawala sa kanyang pananampalataya at maagaw niya. Pakinggan natin uli. Kumuha siya ng tinapay, kasi kumakain na nga sila eh. Pero kumuha siya ng tinapay. This is a distinguished part of the supper. Pagkakuha yung tinapay, hinati-hati. Kainin nyo. Ito ang aking katawan. Alin ang pinakakain niya? Yung tinapay. Oo. Ano daw yung tinapay? Yung puro kanya. Yun daw ang kanyang katawan. Alang naman siya kumain din. Katawan niya na nga eh. Diba? Nag-establish na naman siya ng doubt doon. Sa isang Katoliko. No? Na matapos nilang maghapunan, lumambot ng tinapay at pinakain, no? Pinalanginan at pinakain sa mga apostol. Tapos nagtanong naman siya ng isang panlilin lang na tanong, no? Kumain ba siya ng tinapay? Di ba? Anong sense doon? Anong sense? Ano ang gusto niyang ipaabot? Na
Porkit hindi kumain si Jesus, dapat ang mga pari hindi kakain, ganon. Nakuha ano yung punto niya? Bakit yung mga pari inyo kumakain ng tinapay? Gayong si Jesus nung nagturo niya, hindi naman siya kumain ng tinapay eh. So yun po ang point niya doon. Bakit ang mga pari kumakain ng tinapay? Gayong si Kristo hindi naman kumain ng tinapay. So sagutin natin yan mamaya. Pagpatuloy muna natin yung video. Maraming Di pa salamat. tayo tapos, di pa tayo tapos. Tapos, kumuha siya ng kalis o ng cup. Sabi niya, inom kayong lahat dyan. Bakit? Ito, Sapagkat ito ang aking dugo. yun ang dugo ko. Ba't naman yung dugo ko? Pati ako iinom. Di ba? Again, kumuha siya ng kupa at pinainom sa mga apostol. Naglagay na naman siya ng doubt sa isang Katoliko. Bakit ako uminom? Bakit ako iinom? Idugo ko yan. Kung sabaga parang si Panginoong Jesucristo ang ibig niyang sabihin. Bakit ang mga pari niyo umiinom ng alak? Umiinom ng ubas? Si Kristo nung nagturo, hindi naman siya uminom. So yun po ang point niya. Doon sa kanyang ginawang argumento. To establish doubt doon sa isang Katoliko. Siyempre kung ikaw Katoliko ka, wala kang alam, anong sasabihin mo? Oo nga no, hindi naman uminom si Kristo, hindi naman siya kumain ng kanyang katawan. Bakit ang mga pari kumakain? Di ba? Establishing doubt yun. So ikaw na isang Katolikong walang alam, magda-doubt ka talaga. Oo nga no, parang mali. Bakit kumakain ng mga apostol? So yan ang bibigyan natin ng linaw at sasagutin natin yan mamaya mga kapatid. Papatuloy muna natin ang video. Amen? Amen. Sino uminom? Mga alagad. Silang lahat. Kumain din ba sila? Kumain. Kumain din. Ikaw alagad ka. Kahit minsan, pinainom ka na. Hindi. Another doubt na itinanim niya sa isang Katoliko. Yung mga alagad, uminom. Pinainom ni Kristo, uminom. Kumain ng tinapay. Ikaw na isang Katoliko, ni minsan pinainom ka ba ng alak? Anong sagot ng Katoliko? Hindi. So mali na yon. Bakit na mga pari nyo lang ang umiinom, hindi kayo kasali sa pag-inom? So yan, bibigyan din natin yan ng kasagutan, no? Ganina, ang isa sa argumento ni Soriano, yung mga pare kumakain ng tinapay at umiinom ng kalis. Question, si Jesus kumain ba ng tinapay? Umiinom ba siya ng kalis? Hindi. Bakit yung mga pare nyo kumain ng tinapay, uminom ng kalis? Yun ang unang doubt na itinanim sa isang Katoliko. Pangalawa, ni minsan pinainom ka ba ng alak? Hindi, ika ng Katoliko. Bakit yung mga kaparian nyo umiinom? Sabi ni Kristo, kunin niyo ito't inumin. O bakit yung mga kaparian lang ang umiinom, hindi kasali ang mga laiko? So dapat mabigyan din natin yan ng kasagutan mga kapatid. Okay, so papatuloy muna natin ang video. Konti lang naman to eh. Yeah. Pinakain ka lang eh. At ang masama, pati siya nakikain. Malaki yung kanya, yung sa'yo maliit. Kita mo na. Di ba? Kasi di ba pag nagko-consecrate ang pari ng ostiya, kinukuha nila yung isang buong malaki. Di ba? Kinukonsecrate nila sa kanila, hindi pinaghahati-hati. Pero anong sabi ni Eli Soriano? Bakit sa kanila malaki, sa iyo maliit? Ganun ba yun? Hindi Yung malaki na hinahati yun ng pare, hinahati niya. Tapos kukunti lang din ang kainin niya doon. Hindi yung isang buong malaki talagang kakainin ng pare. Di ba mga kapatid? So, ang taktika ni Eli Soriano to establish doubt doon sa nagtanong. Siyempre, ikaw, malaki yung palaging hinahawakan ng pare. O bakit malaki sa kanya sa iyo maliit? Hindi naman kinakain ng pare yung malaking buo eh. Inahati din yun, hinati-hati niya, tapos kukuha siya ng maliit lang din, tapos yun nakakainin niya, isasawsaw niya sa wine. Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga kaparian. Pero to establish doubt, iniiba ni Soriano ang context sa ginagawa ng kaparian. No? So pagpatuloy natin, saglit na lang to. Maraming salamat po. Susuri ka lang naman, hindi ka maloloko eh. Ayan ang Biblia eh. Hindi naman ikaw.
yung iba nagagalit lang sa akin eh. Totoo, kung magagalit pa yun, kung gusto nyo, suntukan na lang eh. Oh, di ba? Eh, di naman ako nanloloko eh. Nasa Biblia naman yung sinasabi ko eh. Hindi daw siya nululoko mga kapatid. So mamaya, bubukingin natin lahat ng kaniyang panluloko. Kasi hindi daw siya naluloko eh. No? Pero the way he moves, no? Mag-i-establish siya ng doubt. Para saan yung pag-establish siya ng doubt? Para maluko yung isang Katoliko, para mawala ng pananampalataya at para umanib sa kanya. Nung magpakain si Jesus, yung pinakain niya, pinainom niya rin. Ang hirap sa pare, nagpakain siya, malaki yung kanya kaysa doon sa pinakain niya. At siya lang ang uminom, hindi siya nagpainom. O, totoo ba yan? Basa, pakinggan niyo ha. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inyuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Oh. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ano sabi ng Diyos? Kung ano utos ko sa iyo, ihasagawa mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ano ang ginawa ng pare? Pinawasan. Nasa iyo na pagpapasya. Screen the cross. Ay. Yan mga kapatid. Di ba? Napakalinaw na isang malaking pandilin lang ang ginawa ni Eliseo Soriano. Tapos sabi niya, hindi siya niloloko. Ano ang ginamit niyang huling talata? Deuteronomy 12:32. Basahin natin yan mamaya, no? Pero ano yung mga pinakahuli niyang statement? Ang hirap sa mga pare. Si Jesus, nung nagturo siya niyan, pinakain ng mga alagad at pinainom ng kupa. Ang mga pare, pinakain ka lang ng maliit na tinapay, sa pari daw malaki. Sa pari daw malaki na tinapay, sa kanya maliit lang. Tapos, hindi pa sila umiinom. No? Nagbabawas pa ang mga pare. Sa kanya binasa yung Deuteronomy 12:32. So, basahin natin yung Deuteronomy 12:32 mga kapatid, no? Para gamitin pangontra sa gawain ng mga pare na linalabag daw ang utos ng Diyos, no? Anong sabi dito? O hindi pa pala na ano yung Bible ko, set ko muna. Yan, anong sabi dito? Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Parang sinasabi ni Eliseo Soriano, bakit nila binabawasan yung yung pagbibigay ng sakramento? Bakit tinapay na lang? No? Bakit wala nang pagpapainom ng kupa? So parang namulitika na si Eliseo Soriano. Ano? Para bang inakusahan niya ang simbahan ng dagdag bawas. Ayun mga kapatid, no? So nakita nyo ngayon kung paano nililinlang ni Eliseo Soriano mga kapatid ang mga kapatiran nating Katoliko na salat sa kaalaman, no? At kahit nasalat sa kaalaman, instead na magtanong sa kanilang mga kaparian o sa mga simpleng laiko na alam ang turo ng simbahan, pumunta pa ng Apalit, Pampanga, di ba? Para doon pa talaga magtanong sa kanyang aral kung biblical ba o hindi. Is that the right thing to do bilang isang Katoliko mga kapatid? I don't think so. Di ba? Yan ay isang pagtataksil sa iyong pananampalataya. Pagtataksil yan sa iglesia na itinatag nating Panginoong Jesucristo. Isa kang Katoliko tapos magtatanong ka sa hindi mo naman kapananampalataya. Di ba? Para mong ibinintang muli ang ating Panginoong Jesucristo yan sa paggawa mo ng ganyan. Bininta mo siya para lamang sa pera. Diba, mga kapatid? Ayun, bigyan natin ng kasagutan. Totoo ba lahat ng sinabi ni Eliseo Soriano na si Panginoong Jesucristo ay hindi kumain ng kanyang katawan? Kaya mali na ang pari ay kumain ng pari ng katawan? Tama ba yun? Totoo ba yung sinabi ni Eliseo Soriano? Hindi naman kumain si Panginoong Jesucristo at uminom ng kupa. Bakit yung mga pari nyo kumain ng tinapay, malaki pa, tapos uminom ng kupa, tapos hindi kayo pinainom? Totoo ba yung sinabi niya mga kapatid? No, mali po. No? Hindi niya sinabi
ang buong pangyayari sa Last Supper. Hindi niya sinabi. Yes, hindi na kumain si Panginoong Jesucristo nung gabing iyon. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi na siya kakain sa consecrated host at sa consecrated wine. Basahin natin hanggang 29 sa Mateo 26:26. Kung hindi ba kakain muli si Panginoong Jesucristo dyan, mga kapatid. No, ang ginigiba ko dito yung arguments niya na bakit ang mga pari ay kumakain ng tinapay at umiinom ng dugo. Si Kristo nung nagbigay siya ng aral na iyan, hindi siya kumain ng tinapay at hindi rin siya uminom ng dugo. Pero basahin natin hanggang 29, ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo na hindi ipinaalam ni Soriano doon sa isang Katoliko na nagtanong. No? Just to establish doubt sa pananampalataya ng Katoliko na nagtanong sa kanya. Basahin natin mga kapatid, Mateo 26:26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Tapos sabay tanong sa isang Katoliko nagtanong, kumain ba si Jesus? Uminom ba siya ng dugo? 'Di ba? Sabi pa nga nung isang Katoliko, kumain at uminom daw. Wala namang sinabi doon. Kaya sabi ni Soriano, saan? 'Di ba? Then binasa niya uli yung talata at pinaliwanag niya sa Katoliko na si Jesus, nung ibinigay niyang aral na yan, hindi siya kumain, hindi siya uminom ng dugo. Bakit yung mga kaparian niyo kumain ng dugo, kumain ng katawan, uminom pa ng dugo? Pero hindi kasi binasa ni Eliseo Soriano sa 29 mga kapatid. O basahin natin sa 29. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo sa 29? Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang ay may hangganan. May hangganan mga kapatid. Sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. So kakain pa rin pala at iinom pa rin sa Panginoong Jesucristo sa body and blood na kanyang itinuro sa mga apostol. Hindi ba mga kapatid? Bakit hindi yun binasa ni Eliseo Soriano? Bakit? Just to establish doubt doon sa Katolikong nagtanong sa kanya na mali ang ginagawa ng mga kaparian nyo. Dahil si Jesus nung ginawa niya yan, hindi siya kumain, hindi siya uminom. Bakit yung mga kaparian nyo kumain at uminom? Kasi hindi niya binasa ng buo. Ito ba mga kapatid? Mas maganda sa Lucas. Sa account ni Lucas, tuwing sinasabi ni Jesus na ito ang aking katawan, sinasabay niya ang pagsabi na hindi na ako kakain ito. No, sinasabay niya ang pagsabi kay Mateo kasi huli nang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Pero basahin natin sa Lucas. Habang sinasabi ni Panginoong Jesucristo yung consecration, sinasabi din niya na hindi na ako kakain ito hanggang dumating na humuli ko kayong makakasalo sa kaharian ng aking Ama. Sa 22:19-20, ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo mga kapatid. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito. Umpisahan pala natin sa 14. Sorry no. Sa 14 pala natin umpisahan mga kapatid na direkta ko sa 19. Sa 14 muna. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo,
hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Di ba? Sa account ni Mateo, sinabi ito ni Panginoong Kristo, yung mga katagang ito, after na niyang mag-consecrate. Pero sa account ni Lucas, sinabi ni Panginoong Kristo ang mga ito bago siya mag-consecrate. Okay mga kapatid, so pinaalam ba ito ni ni Eliseo Soriano doon sa Katoliko na nagtanong sa kanya kung biblical ba? Hindi. Bakit? Again, to establish doubt. Parang pinapalabas niya sa Katoliko na nagtanong na mali ang ginagawa ng mga pari dahil si Kristo hindi kumakain. Bakit ang mga pari niyo kumakain? Kasi ang pangako ni Panginoong Kristo, kakain siyang muli sa kaharian ng kanyang ama kasama ang kanyang mga alagad. Kakain pa rin si Panginoong Kristo mga kapatid. So invalid arguments ang ginagawa ni Eliseo Soriano. No? Fallacy of Don Sequitur, it does not follow. Doesn't mean, mga kapatid, na ang mga pari lang ang kumain, imali na ang mga pari. Hindi po ganun. Bakit? Ang mga apostol nung sila na ang nagminister ng banal na Eucharistia, mga kapatid. Pati sila kumakain at umiinom. So it does not follow na ginagawa ng mga kaparian yan ngayon dahil lang hindi ginawa ni Kristo nung nagtinuro niya yan. Bakit ginawa ng mga alagad? Mali din ba ang mga alagad? Mga kapatid. Di ba? So tuloy ko muna pagbasa yung 16 hanggang 20 yon, no? Bago natin tingnan na yung mga apostol, specifically si Pablo, pag gumagawa siya ng misa, kasali siya sa pagkain at sa pag-inom ng wine, mga kapatid. Hindi itinuro ni Eliseo Soriano. Bakit? To establish doubt nga sa mga Katoliko na nagtatanong sa kanya. Okay? Tapusin muna natin tong 22. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yun sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito, paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. So kanyang hindi pagkain at pag-inom may hangganan. May hangganan yun mga kapatid. Doesn't mean na hindi na talaga siya kakain. Kakain pa rin siya pagdating na sa kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos pagpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon. Ibinigay sa kanila, sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So yung ginagawa ng mga kaparian na pag breaking the bread at pag-inom ng alak, natural yun kasi utos ng Panginoong Kristo yun sa kanila para alalahanin nila yung ginawa ni Panginoong Kristo. Kaya makikita mo sa pari, kakain sila ng tinapay, iinom sila ng alak. Not necessarily na pati yung mga mananampalataya, isali mo rin sa pag-inom. Sa mga kaparian lang yun kasi ritual yun eh. Pinakailangan kasi yung ritual gawin. Di ba napakalinaw ang sinabi ni Panginoong Kristo? Alalahanin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gawin nyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kaya ginagawa ng mga kaparian yung pag-breaking of bread at pag-drink ng alak. Pero pagdating sa pag-minister mga kapatid, either bigyan kayo ng pari ng bread and wine, wala pong problema doon. Either bigyan kanya ng tinapay, wala din pong problema yun. Or kahit bigyan kanya ng alak, wala din pong problema doon. Yung kanyang dugo. Yun po ang hindi naunawaan ni Eliseo Soriano. Mamaya, babasahin natin ang mga talata na yan mga kapatid na biblically speaking, wala pong pinagpipilian na dapat, ito lang ang dapat tanggapin nyo. O dapat ang tanggapin ay body and blood lang. Hindi pwede na katawan lang, hindi pwede na dugo lang. Hindi po ganun. No? Kahit saan man ang ibigay sa inyo, lahat po yun po pwede. Wala pong restriction pagdating po sa pagmi-minister ng katawan or dugo man ang ibigay sa inyo ng pari. Wala pong conflict doon mga kapatid. Hindi lang yan alam ni Eliseo Soriano. Dahil ang alam lang niya sirain ang turo ng simbahan. Okay? So basahin natin no para magiba yung kanyang arguments na hindi kumain si Kristo kaya hindi dapat kumain ng mga pari. Bakit si San Pablo nung gumagawa siya ng misa?
pati siya kumakain at umiinom ng dugo. O basahin natin mga kapatid sa unang Korinto 10:15 hanggang 17. Kung si San Pablo ba, nung siya ay nagmi-minister, hindi ba niya ginagawa yung pagkain at pag-inom din ng dugo? O basahin natin mga kapatid. 1 Corinthians 10:15-17. Ito ang sinabi ni Apostol na Pablo. Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao. Husgahan ninyo ang sinasabi ko. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa, kasali siya mga kapatid, natin. Not excluded himself. Mga kapatid, hindi niya in-exclude ang kanyang sarili sa pag-inom sa kupa. Di ba? Basahin natin. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala na ating ipinapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Di ba? Napakalinaw? At ang pagkain natin, kasama pa rin si Pablo sa pagkain natin, ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So excluded ba ang mga apostol sa pagminister? Hindi ba sila kumakain at umiinom sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo para pamalian niya ang ginagawa ng mga pari natin ngayon mga kapatid? Diba? Hindi lang niya alam ang mga talata kasi ang alam lang niya sirain ang turo ng simbahan. Hindi niya titingnan yung mga biblical passages kasi nagtuturo na siya na tama ang ginagawa ng simbahan kung ituturo niya ang mga tamang talata. O sa 17, kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo. Kasali sarili niya sa iisang tinapay. Kita niyo mga kapatid, paano dinidistort ni Eliseo Soriano ang Biblia para lang mag-establish ng doubt sa mga Katoliko na nagtatanong sa kanya. Diba? Anong arguments niya? Si Kristo hindi kumain ng tinapay at hindi uminom ng alak. Bakit yung mga kaparian nyo kumakain ng tinapay malalaki pa? Tapos yung alak sila lang. Bakit sila Apostol na Pablo? Ganun din na. Kumain sila ng tinapay, uminom din sila ng alak, kasali sila sa mga mananampalataya ng kumain at uminom Sumali ba sila Pablo, mga kapatid? So, invalid arguments ang mga explanation ni Eliseo Soriano. No? Fallacy of non sequitur, it does not follow. Di porkit hindi kumain si Panginoong Jesucristo at hindi uminom ng alak, hindi na pwedeng kumain at uminom ang mga apostol. Sabi nga niya, di ba? Kunin ninyo ito, kanin at inumin. Bakit hindi mo ipapasali ang mga pare? Isinali sila ni Panginoong Jesucristo adresi sa pag-receive ng kanyang body and blood. Kunin ninyo ito. Kalipirado sa kanyang mga alagad, mga pare yun. Kanin at inumin. Gawin ninyo ito upang pagpapaalaala sa akin. So yan ang explanation na hindi ini-explain ni Eliseo Soriano. Bakit? Tama pala ang turo ng simbahan. Kung i-explain niya the way I explain. Di ba mga kapatid? O ngayon, dun sa huli niyang sinabi na bakit yung mga pare ang umiinom at kumakain ng banal na hapunan. Bakit kayo mga laiko katawan lang? Kasi wala namang conflict doon Pwede naman na ibigay sa iyo ang simbahan, body and blood. Ako ilang beses ako nakatanggap niyan kapag kukunti lang kami. Halimbawa, pag napunta kami doon sa bahay ng pari namin dito, parish priest namin dito, pag nagsagawa kami doon ng misa doon sa bahay niya, iilan lang kami. Body and blood ang binibigay sa amin. Yung ostia sinasawsaw doon sa wine tapos pinapakain sa amin. So na-receive namin ang dalawa. Pero mali ba na kapag blood lang or yung katawan ng ni Kristo? Hindi po mali. Actually, kung babasahin natin ang aral ni Apostol na Pablo mga kapatid sa unang Korinto 11, idinikta ko na sa 27 kasi wala tayong oras, papasok pa tayo sa punto por punto. Ito po ang sinabi ni Apostol na Pablo mga kapatid, no? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ano daw? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon. So may pagpipilian. Either kumain ka or uminom ka. Walang problema yan. Tanggap yan mga kapatid. No? Sa King James Version yan or.
O basahin natin. May conjunction eh. Wherefore whosoever shall eat this bread, sa Good News yata yung Good News translation, no? Sa Good News translation, it follows that if one of you eats the Lord's bread or drinks from this cup in a way that dishonors him, you are guilty of sin against the Lord's body and blood. So sa turo ni Apostol na Pablo, alin man sa dalawang tanggapin mo, walang problema yun. Ang importante, karapat-dapat ka na tumanggap sa dugo man or sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So wala pong wala pong problema mga kapatid. Kung dugo lang ang tanggapin mo or katawan lang ni Panginoong Jesucristo, balido lahat po yun mga kapatid. Pero ano ang ginagawa ni Eliseo Soriano? To establish doubt. Bakit ang mga pari inyo, sila lang ang kumakain at umiinom kayo, hindi kayo binibigyan? Bakit problema ba yun sa mga apostol? Hindi yun problema. Either. No, false dichotomy ang ginagawa ni Eliseo Soriano. False dichotomy. Dilemma fallacy, mga kapatid. Hindi yun ang turo ng mga apostol. Ang turo ng mga apostol, either katawan lang ang kainin mo or dugo ng ating Panginoong Jesucristo or katawan at dugo ipagsabay, walang problema doon. Ang importante, karapat-dapat ka na tumanggap sa dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Okay? So maraming salamat mga kapatid. At dito natin tatapusin ang ating segment sa gabing ito sa pagsagot sa mga maling atake ni Eliseo Soriano.